Hello po and welcome back to Paucast Sports. Pag-usapan natin dito yung pinakasusi talaga ni Marlon Tapales. Kung hindi mo pa napapanood po yung aking tatlong susi para manalo si Marlon Tapales, baka mas maganda kung panoodin mo muna. Okay? Hindi ko na dito i-explain yung pinakatatlong susi ko o yung tatlong susi ko. Ito additional na susi na lang kasi ito talaga yung magdidikta kung magagawa niya yung mga bagay na sinabi ko. Meron din po akong ginawa kay Naoya Inoue na 3 keys to win niya pero ito talaga, pag ito nangyari, may tsansa po ang ating kababayan. Outcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. Okay, pinakasusi talaga ni Marlon Tapales. Hindi naman po natin ikakaila na mahirap itong laban na ito. At sabi nga nila makakalbo ka, Sir Pao. Pero pag ito po yung pagmamasdan ninyo sa first few rounds. Ito po yung magiging basihan kung magagawa niyo yung tatlong susi na sinabi ko. Bigyan ko kayo ng konting idea doon sa sinabi ko. BBC footwork and defense. Okay, yan yung initial na sinabi ko. Pero ang pinakasusi talaga para magawa niya yan is his reaction to the punches of Naoya Inoue. Sabi nila, iwasan daw yung lakas ni Naoya, iwasan daw yung suntok ni Naoya Inoue, or maganda depensa. Pero sa boxing po, 12 rounds po yan no? At imposible pong hindi makatama ang mga boksingero sa kanilang mga suntok dahil hindi naman isa, dalawa, tatlo, 10 beses sumusuntok yan. Maraming beses po. Ibig sabihin, darating po ang panahon sa loob ng ring na si Marlon Tapales po ay matatamaan. Whether solid punch, whether hindi solid, basta siya po ay matatamaan. Okay, so bakit ko sinasabi to? Kasi po, ang boxer po, nag-iiba po yung laro pag nasasaktan. So, aabang-abangan nyo po ang kanyang reaction kung sakaling matamaan siya, either sa katawan o sa ulo, kasi ito po si Naoya Inoue ay malakas talaga ang suntok. So, you check the reaction of Marlon Tapales. If he can take the punch, no, then we have a chance. Kasi yun talaga yung yun talaga yung tawag dito, money maker ni Naoya Inoue's power. That power has been the difference maker of all of his fight, of most of his fights. That power and that speed, tanggalan mo yung power kahit mabilis yan, tatagal at tatagal yung kalaban niya. So that means tatanggapin po natin na makakatama po itong si Naoya Inoue at ngayon aalamin na lang natin kung gaano kakondisyon at paano po magre-react itong si Marlon Tapales sa mga suntok na matatanggap niya. Pag ito kinaya niya yung suntok, then may chance po tayo. Baka umabot pa ng 12 rounds. Let me know what you think kung yan ang sa tingin niyo pinakasusi. Kasi yun talaga no? Pag natamaan ka ni Naoya Inoue, delikado. Pero pag kayang tanggapin ni Marlon Tapales, yun lang. Totoo din. Medyo sa nakalaban po ni Naoya Inoue, parang lahat hindi po natanggap. Hopefully, Marlon Tapales will be that guy. Or at least maiwasan man lang. Pero tatamaan talaga Tingnan na lang natin kung anong reaction po. Yun po yung aking pinakasusi talaga ni Marlon Tapales. Kailangan talaga tibay ng katawan, ng puso, at saka fighting spirit. Pero kaya po yan ni Marlon Tapales. Unahan lang niya. Kasi ang tanong lagi ganun Yun ang tanong which is the common thing Pero tanongin din natin. Kung si Marlon Tapales ang makatama kay Naoya Inoue. Kaya dapat, Marlon, unahan mo. Para siya naman ang tanongin natin kung kaya niya ang suntok ng isang nightmare.